Guys, popcorn pala ito. Kasi ito, syempre, plantain. Hindi yan saging na saba, plantain. Ito na rin guys pala yung famous na drink nila dito. Beth, tagay mo na, Beth. Ko naman. Nung pa naman. Tapang. Aba, totoo ba ito? Meron silang Filipino food na kinilaw? Okay guys, welcome to Peru. So, ito guys, yung kanila ditong ah actually kararating ko lang, 'di ba? So, dumating ako kaninang alas 3 and I decided to just sleep here in the airport. So, gusto ko munang i-tour kayo dito sa kanilang airport para makita nyo lang na na-appreciate ko sa airport nila dahil sabi ko, ang laki ng airport nila kumpara sa airport natin. Or parang feeling ko mas maganda. Tsaka yung ambience is parang Japan, ano ba, sinlaki ba ng airport natin? O mas malaki pa rin yung airport natin? Pero mas maganda yung airport nila. Parang bago lang yung airport nila, guys. Oh, ito pa guys, alam mo yung nag-withdraw na ako ng pera kanina. Nag-withdraw ako ng pera, 400 soles. Ang pangalan ng pera, ang currency nila is sol. So, nag-withdraw ko ng 400. Tapos yung pamasahe, pag nag-Uber ako mamaya, 50. So, sabi ko, ay, ang mahal. So, ang liit lang pala ng pera ko. So, yung 50 soles, siguro sa pera natin ng mga nasa 700 plus. Kasi, yung 300 pesos, yung 15,000 mo dito, yung 15,000 mo sa Pilipinas, dito, mga ano lang, kulang-kulang more or less 1,000 pesos. Wala pa. Sa 800 parang pala. Oh, 400 to 7,000. So, withdraw muna ako guys. Pagdating ko naman dito kanina, in fairness, mabait naman yung kanilang immigration. Nagtanong lang siya, so, how many days are you gonna be here? Sabi ko, just 2 weeks. Tapos sabi niya, okay, go. Withdraw muna tayo guys. Ito yung ATM nila dito, oh. Ito na yung pera nila guys, nakuha ko na. Ayun, 50. 50. 50, 50. 100. Ay, itsura ng pera nila. So, I hope tumagal-tagal naman tong pera na to. Yung feel niya sa akin talaga, pagdating ko, pagpasok ko talaga, parang ang linis, bagong pintura yung mga marker sa sahig ng this way to ganito, to ganyan. Sabi ko, hala, bakit parang Japan? Ganoon yung feels. Tsaka dahil malamig. Tapos ang nakakatawa pa, ano mo ba be? I am today years old kasi as a traveler, lagi ko nakikita yung airline na LATAM. Na-realize ko, hindi pala ng LATAM is Latin America. Ngayon ko lang na-realize. Bobo. Pero di ba, parang ang ganda ng airport nila. Yung parang simple lang. Chill, hindi maingay. Tahimik lang, oh. Okay, anyway. Mag-Uber na ako pupunta sa hostel at iiwanan ko na itong gamit at either magtatrabaho muna ako doon dahil ang dami ko kailangan gawing trabaho or mag-ikot. Pero tulog pa dito sila sa umaga eh. So baka magtrabaho muna ako. Tapos tulog din mamaya. Ayon din sa research kami, mas mataas kasi yung human development index nila. So, mas mataas yung quality of living dito kaysa sa atin. Nung una, akala ko, baka mas maganda naman yung ano natin, yung buhay sa Pilipinas. Hindi, guys. Mas mura lang yung
gastusin sa Pilipinas. Pero pag sa quality of life, mas maganda pala dito. Kumbaga, yung life expectancy sa Pilipinas is 71 years old. Dito guys, mga nasa 77. Hindi nagkakalayo, pero mas mataas sila sa atin ng konti. Parang ang chill ng airport nila talaga. Ang tahimik. Turo ko sa inyo saan ako natulog kanina. Diyan ako guys natulog kanina. Ay, natulog ang mga nasa baba. Tulog din yung mga yan. Oh. Diyan ako natulog. Dito ako natulog. Oh. Dito. So dahil mahirap lang ako be, cheap lang talaga ako eh. Pag dumadating ako ng madaling araw, instead lumabas ako sa airport na ako natutulog kasi I feel safe naman sa airport. At saka sabi ko para hindi ako kasi pagod yung utak ko sa biyahe be. Kung alam nyo lang yung biyahe ko kahapon, ang flight ko from Mexico is 6 p.m. Pero dahil hindi ako kung for me, ano ba? Basta hindi ako tiwala sa bus na parang baka hanggang 11 lang or basta takot ako maiwanan ng bus. So mula alas 9 ng umaga naghintay ako hanggang sa flight ko ng alas 6. Tapos pag from alas 6 nang hindi ako direktang lumipad papuntang Peru. Nag-layover pa ako sa Colombia. So murang flight lang din yung binili ko kasi. Ganun talaga. So pagdating doon, alam mo pa yung pagdating ko ng Colombia, 1 hour lang. Dumating kami, medyo late. So, nagmamadali talaga ako kasi nagtatatakbo ako sa airport. Hindi na ako nakapag-vlog kasi takot ako maiwan. Tapos sabi ko, shit, kailangan ko pa dumaan ng x-ray. Tapos 30 minutes na lang natitira. Buti na lang, mabilis lang dun yung x-ray nila. At saka, actually, mabilis kasi sa Pilipinas. Tapos, malapit lang doon sa tabi ng x-ray yung gate ng flight ko. Though, alam mo yung natira sa akin, 5 minutes. Yung parang pangatlo ko sa last na pumasok. Pagka after 5 minutes, sinara yung pinto, lumipad. Sabi ko, wow. What if na-miss ko yun? Wow. Grabe. So, medyo pagod, puyat. Gutom na din ako. Pero, mas nananaig sa akin ngayon yung pagod. Pagod na ako. Emotionally, mentally. Well, anyway, magbubook na ako guys para makalayas na ako dito. Ready na ba ako? Ready ka na ba, Francis? It's another country. I'm so happy, ah. I'm here in, in Peru. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, Peru. Anyway, magbubook na ako, guys. So, ito ngayon, guys. Lalabas na tayo. Oh my God, fine. Francis, ready ka na? Oh, ito, sabi, oh. Uber sa E2. Ito yung itsura ng labas nila, guys. So. Diba? Stuck yung boot. So, nakalabas na tayo, guys, ng airport nila. My God, ito na to. Okay. Siyempre, part of me, laging merong kaba pa din ako, no? Tuwing darating ako sa bagong bansa, may kaba. Tapos maingay yung aking maleta. So, tulad ng ibang bansa, pare-pareho lagi lahat sila na aayain ka nila sumakay sa taxi, So, huwag kang papayag. Lalaban ka. Bakit parang wala namang tao dito ng iba? Guys, mamaya na kaya ako mag-vlog. Nakamaskam ako neto. Mamaya na, wait na, babalik ako kayo after ha. Akala ko guys, kanina flag yan ng KFC. Flag pala nila yan. Uy, comment down below naman dyan sa mga nakarating na dito sa Peru. Wala kayong tips, wala kayong advice? Comment.
Ayan na guys yung ating Jovam. Tingnan mo, naka-outfit pa si kuya. Bongga. Mag-Uber na tayo guys dahil mga 7:50 lang naman. Carry na para papunta lang sa bahay namin to. Tsaka malayo din. Ganda na parking nila, di ba? Pesado. Gracias. Nagulat siya, bigat ng bag ko. Ay. Gracias. Demasiado pesado. In fairness guys, no, yung mga nag-Uber talaga dito sa kanila, nakasuot and tie talaga. In fairness, ang ganda ng outfit. Mabukas tayo na konting bintana kasi mainit sa loob ng sasakyan. Wow, sobrang bago lang pala nitong kanilang airport. Itong airport nila kaya pala sobrang bago. Bagong bukas lang siya nitong June. Wow. Ang Peru be ay isa sa mga bansa na visa-free para sa mga Pilipino, pero medyo malayo lang dahil matatagpuan ito be dito be sa South America. Pamasahe pa lang papunta dun be, aabot na sa 46,000 pesos at mapapabiyahe ka ng 29 hours. Imagine mo na lang gano'ng katagal ka nun sa eroplano. At kung wala kayong alam sa Peru, ako be, may alam ako sa Peru. Ang alam ko lang dito ay ang Machu Picchu, na isa sa 7 wonders of the world. At connected din dun be, yung sinaunang civilization ng Inca, sila yung basta related sa Machu Picchu. Pero maliban dyan, marami tayong aalamin dito sa ating bagong series sa Peru. Dito ko na nga lang din napag-alaman itong second tallest mountain ranges in the world, ang Andes Mountain Ranges. Be, mula yan be sa Venezuela, umabot ng Colombia, dumating sa Ecuador, bumaba ng Peru, Bolivia, Chile, hanggang Argentina. Ganon, second tallest siya after ng Himalayas be. Alam mo ba yun? O kung hindi mo alam, comment down below. Like this video, ganon. Related pa dun be, kung alam nyo sa mapa, sila yung bansa sa kabilang part ng Pacific Ocean. Tapos, meron din silang part be ng Amazon Forest. Pero hindi lang dyan nagtatapos dahil meron din silang desert at meron din silang part doon sa pinakamataas na lake sa buong mundo, ang Lake Titicaca. Oo. Hindi ko alam kung alam nyo yun o narinig nyo na yun sa iba, pero ayan, chinismis ko na sa inyo. At yung chinismis na yan, totoong totoo. Ayan guys, andito na tayo ngayon sa
Peru. Dito tayo kayo sa may Lima, guys. So, tong area na to, dito yung iniestihan ko sa may Miraflores. And right now, umaambon-ambon yung weather, pero ilalaban natin. Actually, I like the area, ang arte. Actually, I like the area, I like their country. Parang ang ganda ng vibe. Di ba nakikita mo ba yung vibe? So, papunta tayo ngayon sa may cat park nila. Tapos, for today, ang gagawin lang, actually, nagtrabaho muna ako guys as promised earlier. And then, magpupunta tayo sa cat park nila. Tapos, mamaya kain tayo ng masarap na ceviche. Siyempre, andito tayo sa Peru. Ayun ang signature nila dito. Pangako ko yung sarili ko dati nung nagpunta ako sa Colombia, hindi ako kain ng ceviche. Dito doon, kundi dito. So, andito tayo ngayon sa Peru. I'm so excited, guys. Alam niyo ba, guys, na sa buong South America, Peru yung mayroong pinakamaraming population ng Asian, specifically mga Chinese. And next to, I think, nagtatalo sila ni Brazil. So, ito guys, ito na ako sa medyo main street na to. Siyempre, hindi natin alam yung lugar nila, no? So, ingat-ingat tayo. So, ganito yung weather nila dito, guys. Maganda. Hindi mainit. Whew. Actually pala, hindi tayo pwede magtagal ng sobra sa labas dahil lobat na tong camera ko. Tapos, check-in ko na maya-maya anong oras na. Ngayon guys, itsura na itong labas is mag-aalas 2 na ng hapon. And ito may iba tayo dahil nakikita nyo yung mga tao sa kanila dito. So majority ng mga tao nila dito is mga mestizo. Salita nila is Spanish. Surprise. And ang biggest background natin para sa Peru is dito nagmula yung Inca civilization. Naalala nyo yun o absent kayo nun? O absent yung teacher? Comment down below. So sa mga teacher dyan, eto tayo sa Peru. Didiscuss natin yung kanilang culture, yung Inca civilization, yung actually dito guys sila sabi nila na yung may mga alien skull daw kasi dahil yung mga bungo na meron sila is pahaba, pero sabi lang na pinahaba lang daw yon para maging symbol of nobility. Pero kaya maraming naniniwala dito pero maraming naniniwala dito sa kanila na talaga yon, mga alien talaga yon. Kaya nga nung unang panahon nagawa nila yung mga bonggang architecture na walang math, walang science, di ba? Ang galing-galing nila. So credit daw sa mga alien yon. At syempre, ang pogi na nasa likod ko. At syempre, para sa mama ko. Hindi, para sa mama ko. Isa sila dito sa napakarami. Para I think fourth most populated country sila sa South America. At sila may pinakamaraming Katoliko when it comes to population, guys. Tingnan mo, O, diba? El Papa Francisco LN Peru. Nung nagpunta sa Peru si Pope Francis. Sasabi ko lang Pero kahit isa sila sa pinakamaraming Katoliko, sila rin guys dito yung may pinakamaraming population ng mga shaman next sa India. So naniniwala rin sila sa mga dito, energy. Shoutout kay Lati Karay Papa Jackson ng energy. Ganyan talaga. Sana Francis, pag edit mo to, masaya ka. Wow! Marami din sila dito guys, mga magagandang
mga simbahan. Sabi ko nga guys, kung sa Asia nagsimula yung mga religion, dito naman sa kanila nagsimula yung napakarami ring civilization sa South America, dito sa side ng mundo. Like, di ba, sa Mayan, Aztec, tapos dito sa kanila, Inca. Wow. Meron naman tayo sa Asia, yes. Meron naman ang mga Persia, Mesopotamia, China, India. Wow. In fairness guys, meron sila ditong something, o meron sila ditong parang celebration for Indian culture. Ako naglalas ko, bakit puro Indian yung nakikita ko dito? Nakarating na ako dyan. Ayan guys, sa harap ng simbahan, dito matatagpuan itong kanilang cat park. Daming pusa, be. In fairness, ang laki ng taihan ng pusa. Mga pusa. Ay, mga pusi yan eh. Ay. Kagaling ko lang sa simbahan. Sorry Lord, kagaling ko lang sa simbahan. Ayan yung pusa nila dito guys, so... Gatito! Ganda ng buntot mo, oh. Vlog ka naman. Ayan dito guys, sa kanilang Kennedy Park, or tinatawag din nila na Cat Park. Dahil, surprise, maraming pusa. Pwede kayo dito magmerienda guys, sa gilid-gilid ng mga churros. Uso talaga yung dito maski sa... Actually, sa side na to ng mundo, puro mahilig sila sa churros. Kasi nga, influence ng Spanish. So, pwede kayo kumain ng churros. Sila dito, meron silang tinatawag dito, ano yung sinearch ko kanina? Yung picarones. Meron sila itong picarones, sila tawag. O yung parang pritong donut natin na may aso-asukal. Ayun yung tawag nila dito. Though ngayon wala pa ako masyado nakikita. Hindi ko lang alam dahil kung may maambon ba or what. Pero hindi mo na magde-dessert dahil tayo magsiseviche ngayong hapon. Bago ma-empty battery yung aking camera. At syempre para mabinyagan naman natin yung ating unang araw ng ceviche. Ang pinagmamalaki talaga ng Peru. Kumbaga be, sa South America, si Peru yung chef. Oh, dahil sila may kilala sa pinakamasarap na pagkain. Titignan natin dito guys. They have the title eh. Diba Ming? Diba? Bait nitong pusa talaga lumapit sa akin. Oh. Oh. Tawag ka na dun. Ha? Ayaw mo pa ako iwan? Buti ka pa, hindi mo ako iniiwan. Hindi ka katulad ni... Paki-translate. Nakakatuwa lang dito guys, na sobrang ang cute na inaalagaan nila yung mga pusa. Tingnan niyo yung mga pusa dito, ang dami. Ayun o, inaalagaan ni Kuya ang mga pusa. Papahawak ko sa kanya aking pusi. Hello? Oh my God, you're so cute! So ayan guys, yung mga pusa din nila dito naka-hostel. Diyan yung unit nila. Mura lang yan per night, mga 1.5.
Ito guys, oh, yung dog hostel. Yung kalaban niyan dito is ito. Yung cat hostel. Ito yung mga tenant to. Ayan. Yung isa andun na. Ayan yung iba. Ayan, oh. Ayan. Cat hostel. Feeling ko guys, siya lang neighborhood tong napuntahan ko dito. Kasi although sabi ko nga sa inyo, ano na Francis, maski yung mga driver niya dito nakasuit and tie. Di ang bongga, shala. Sobrang sarap guys. Guys, meron sila itong pa-corn. Hindi siya corn siya. Guys, popcorn pala ito. Kasi ito, syempre plantain. Hindi yan saging na saba, plantain. Sayang guys, hindi ko na-record. Sobrang warm nila. Umorder na ako ng pagkain ko. Sabi niya, saglit lang naman daw. Sobrang warm nila. Parang sobrang welcoming. Sabi niya, oh, this is your first day in, this is what you should try, blah, blah, blah. So, umorder ako ng, may papakita ko sa inyo. Masarap daw. Guys, sobrang haba ng pila dito. More than 20 minutes ako naghintay. Sulit to guys. Sobrang daming pumupunta. Ito be ang pinagmamalaki nila dito na ceviche. O sa atin be is parang kilawin. Meron itong hipon, merong pusit, merong isda, merong talaba. At lahat yan be ay hindi na niluto ha. Hilaw yan. Nilagyan lang nila ng mga pampalasa. At may side dish pa ng mais at kamote. Pili ko tayo kailangan pag sa salamin ko para makita siya ng tunay na tunay niya. Wow! Oh my God, guys. Ang sarap neto. Oh my God. So, meron na tayo, guys, dito ang ceviche mix to. Meron siyang tiger prawn. May mushroom. Yung mga alala ko, ha. May isda. Basta, guys, I'm so happy and excited matikman to. So, tara, kain tayo, guys. What do you like it, sir? Can I add crema volteada? Crema volteada? The dessert of the day today is the chocolate cake. 100% cacao, Peruvian cacao. Really good. You like the crema volteada? Crema. Thank you. And guys, ang sarap. Ito na rin guys pala yung famous na drink nila dito na pisco sour. Ayan yung pinag-aagawa nila na inumin ng Chile. So, dahil andito tayo sa Peru yan. Wow. Grabe, mama ko matutuwa din dahil singilaw. At ang masarap sa timpla nila guys, right? May nakalala sa akin, nakagat yung labi ko. Sana siya yung nakalala sa akin. Ang masarap dito sa timpla nila, hindi sobrang anghang. Kasi nakatikim na ako dati ng Peruvian na sa ibang bansa din kasi. Pero sa Peru, sobrang anghang. Ito is perfect yung nasa very good. Pero syempre, Pilipino tayo, may tayo sa suka-suka, di ba? Yung sabaw niya guys, sa suka. Sarap.
Tingnan natin to guys. Ano ba itong nilagay na ito? Hindi ko rin alam to ano to eh. Nangingibabaw yung lasa ng sibuyas. Parang talaba. Tapos patanggal lang lansa niya yung suka. Wow. Actually, meron din pala ito guys, mais. Tara, tingnan natin yung mais. Hindi ko alam guys ano yung nakahalo talaga dito. Pero laki ng serving. Para ko in the past days na hindi ako makain, lumate yung sikmura ko. Meron ko pus. Ayun, no, lahat siya. Tara guys, kainin natin to guys. Meron din silang nilagay na sweet potato. Guys, tikman naman natin ito kanilang sour piscos. Ito yung kanilang malaking cocktail dito. Parang malalasing ako nito guys. Parang kailangan ko ng gamot sa hyperacidity dito. And speaking of gamot, kanina bumili na din ako dito ng gamot para sa altitude. Kasi sobrang taas altitude sa pupuntahan natin. Kailangan natin uminom ng gamot and advisable na 2 days bago pumunta doon is kailangan ng uminom ng gamot. So kung hindi nyo alam guys kung ano itong ceviche. Ceviche sa salita natin is parang kumbaga hindi escabeche. Ito ay kinilaw. So hilaw talaga siya. Hinugasan na ng malinis na malinis at niluto siya sa suka. Sort of, maluluto na lang siya sa sourness nung suka, ng lemon, ng lime, ng ganun, mga pampaano. Technically, hilaw siya. Hindi siya dumaan sa apoy. At malamig siya. It's fresh. For you, alright? Oh, thank you. Yeah. Thank you. At ang sarap pala i-partner guys ng potato dito kasi nababalance niya yung asim. Kumbaga, matamis-tamis yung sweet potato. Sweet niya di ba? Tapos yung ceviche naman is super asim. Ayan guys, oh. Talaba. Hindi ako big fan ng talaba pero ito be. Mas lang yung ibabaw yung lasa ng sibuyas at saka ng cilantro para matanggal yung lansa ng talaba. Pero ang lasa, talaba talaga. Yung pagkain ko guys, feeling ko parang social na inuman. Itong pisco sour is merong brandy. Yung pisco, pinakakalapat na niya na is brandy, siguro. Or grappa, kung alam nyo yun. Sa mga manginginom dyan, comment down below. Sa mga tulad kong hindi manginginom, cocktail. Nakakalasing. Tapos, merong escabeche. Ceviche. Kinila. So, parang na pag inuman talaga. Nasaan yung kainuman ko dito? Pag ako guys dito naglasing, mamaya mag-open up sa inyo. Guys, kita naman kung gaano kabili itong restaurant na to. Be, tagay mo na, Bef. Ikaw naman. Nung pa naman. Tapang. Malalasing talaga ako dito. Ang tapang. Guys, so far, very onti pa. Bilis mag-design. So far, gusto ko kay Catherine.
Yung parang, na-excite ako, nahihinaya ako na hindi mahaba yung magiging tour natin dito sa Peru. Kasi for now, maganda yung aking first impression. Pero, ito iba yung experience ko. Ang sala kasi ng first day ko. First day ko, hindi ako nagpunta sa palengke. Hindi ako kumain sa karinderya. Restaurant, be. Siguro yung kinaibahan na itong ceviche nila sa kinilaw natin. Kinilaw ng mga waray, Bisaya. Maluya. Sa kanila walang luya. Kaya hindi ko alam ang ginamit nila. Kung kalamansi, kung lime lang ba? Lime? Uy, napansin ko lang sa akin, Bea. Dahil umubo yung katabi ko. In the past 2 months, thank you Lord, hindi ako nagkakasakit kahit onting sakit, Be. Thank you Lord, kahit onting pimple. Minsan. I mean, walang OA. Diba? Pwera usog. Pinakapaborito ko tong kanilang popcorn. Yeah. Too strong. Ang haggard ko naman, wala pa akong ligo. Kung napansin nyo guys, sa mga bansa pinuntahan ko, dito sa South America, ito yung bansa na unang kain ko isda agad. Kung hindi nyo alam, Be, pagdating sa pagkain ng seafood, ang Peru, ang capital of South America sa pagkain ng seafood, sila yung pinakamalakas kumain at pinakamahilig kumain ng seafood. Be, tagay, Be. Daming chika. Be, mag-open up ka na. Tsaka in fairness, maganda yung pagkakagawa nila ng ceviche nila. Yung maganda yung pagkaka-fillet. Di ba? Kasi iba pag kinikilaw, iba may natitira pang tinik-tinik. Ito wala talaga. Ang ganda ng pagkakahiwa. Walang dugo, walang kahit ano. Cheers. Woo! Buti na lang wala ditong tugtugambing slow. Kundi mag-open up na talaga ako. Oh, shoutout sa mga kaibigan ko. Miss ko na si Sasa. Hi kay Sasa. Miss na kita, Be. Yung mga kaibigan ko sa Amerika. Sila HCN Flores. Sila Sunday Halog. Ayan. Shoutout sa inyo mga bakla. Shoutout na rin sa aking kumare. Kay Max Palileo. I-follow nyo siya guys sa Facebook kasi namimigay yun ng Gcash. Legit. I love my life. Alam mo, Be, ito na nag-open up na si Bakla. I'm just thankful sa buhay, sa life, sa inyong lahat. Kasi nagagawa ko to. Gusto ba kayo? Yan. Ang pinakamasarap ito, hindi ko alam kung tuna ba to o ano. Sarap. Kasi masyado guys. Kasi hindi kasi ako. Andiyan pwede sabihin, pwede bawasan yung asim. Doon yung adobo. Pero legit, masarap guys. Pero guys, legit, masarap tong restaurant na to. Parang sulit yung pinila ko ng napakahaba. Ang laki ng serving. Masarap. Maganda yung service din nila. Maski sa pila. Maski sa pila pa lang, Be. Meron siya ng pre-taste. Masarap. Alam mo, tumutilo ako sa ibang table, Be. Ako lang yung mag-isa dito. Hindi ko na maubos. Nag-dessert na ako. Sir, may I? Thank you. How was your service? Really good, really good. Thank you. Hindi naman nata ito special eh. Parang leche plan lang siya.
Pero dahil nag-crave ako nung nakita ko sa ibang table kanina. Ang sarap. Pero parang normal lang namin na leche flan. Pero feeling ko masarap siya dito kasi maasim at tapang. Sarap na. Magsuwentuhan na tayo, be. Nung na mag-open up, ako na lang lagi. Buti pa tong leche flan. Hindi lang sa simula matamis. Sorry. Nalilito na ako, guys. Kaliwa o kanin. Mahaba, guys, ng pila hanggang dito, oh. Meron nakapila para tumikim ng ceviche nila. Nakakaloka. At si Bakla, guys, medyo lasing na. Tingnan nyo paano na magsalita. Kanina nga, guys, sa sobrang kaba ko dito. Alam mo yung nasusuka ako. Yung nasusuka ako dahil bago ako sa lugar, kinakabahan ako. Ganun ako eh. Kaya naninibago ako. Pero hindi dahil sa busuga. I love the rain here. Dito yung gusto ko, yung parang nag-i-spray lang ng halaman na ulahan. Ang gusto dito. Ang cute. Tignan nyo, oh. Welcome to Peru. Love that came from off the farm, ran right up, jumped in my arms. I said, "You're coming home with me today." Mother, you're the sweetest girl, angel sent down to this world. Guys, dito sa Peru, ganito itsura ng popcorn nila. Oh, ayan. Parang hindi siya nag-pop, pero corn siya. Parang, ayan, oh. Malutong. Akala ko nung una mani, popcorn pala. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes.